Ito, sa ating Consumer Connect mga kapuso, ang ating unang makakasama sa palatuntunan, siya po ang tagapagtaguyod ng swine and poultry sector dyan sa Department of Agriculture. Pakilala na natin, Director She, ang ating makakasamang Assistant Secretary. Ang ating makakasama si ASEC Dante Palabrica, ang Assistant Secretary for Swine and Poultry ng Department of Agriculture. Good morning po, sir. Good morning, Asek. Ay, ano natin to? Parang suki. Suki natin itong mga nakalipas na araw. Asek Dante. Good morning, Joel and Attorney Che. Opo, mukhang kayo po ang naatasang tumutok dito sa problemang ito. Ano ba yung African Swine Fever na yan? Tagal-tagal na natin problema yan. At ano ang pangunahing sanhi ba niyan? Yung bang mga imported na mga produkto rito, yun ang nagdala ng African Swine Fever, Asek Dante. Okay, nagsimula ito noong 2019 pa, no? To be exact, August. At sa Montalban ito nagsimula. Ang tinuturong dahilan ay ang pagkain na nanggagaling sa mga restaurant at naging swill or kaning baboy na imported. At siyang nagpasimula nito at siyang kumalat na noong August 2019. 2019 pa pala ito, no? Kung ano-anong mga pagtatangka na solusyonan na natin itong problema ito. Kaya lang nabibigo po tayo, Assistant Secretary. No? Pero itong pagkalat ng ASF ngayon nasa Batangas sa inyong probinsya. Oo nga, sir. Actually, Director She, maraming mga kamag-anak ko ang medyo apektado ngayon. Oo, yung mga nag-aalaga po ng baboy dyan, nalulugi na raw. So yung buong Batangas, di ba, Asek, ang nagdeklara na po ng state of calamity dahil dito sa problema ito ng ASF? Ng buong Batangas. Pero hindi naman buong Batangas na may tama. Opo. 6 hanggang 8 munisipyo ang may tama. Pero yung buong Batangas para matap natin yung ating mga emergency fund nang matugunan itong problema ng ASF. Okay, so kung sinasabi ninyo na hindi yung buong Batangas ang apektado, meron pa bang baboy na pwedeng pakinabangan po dyan? Marami pa. Malaki ang Batangas at malaki ang maraming mga backyard at big piggeries sa Batangas. Ang tinatamaan ay yung backyard as of now na piggery. So, hindi lahat ng piggery sa Batangas may tama. Director She? Opo, sir. So yung mga, ibig niyo po sabihin yung mga commercial, ang medyo safe pa ngayon. Ang mga backyard lang medyo delikado. Pero gaano po kalaki yung contribution ng backyard piggery no po sa ating supply ng baboy? Well, ang ratio usually 60-40, no? Nagsimula several decades ago, 70-30. 60-40 ang backyard now. Ang backyard kasi may problema, maraming problema ang backyard, especially sa biosecurity. Pero usually, yung mga malalaking farm, naka-institute na sila ng very strict biosecurity. Kaya medyo ligtas pa ang mga malalaking farm. Okay. Kung susumahin po natin, magmula nung na-encounter natin itong problema ito nung 2019 hanggang sa ngayon, ganong kalaki na ang nawala sa industriya po ng pagbababoy? Ganong kalaking halaga na po? Kasi marami nagsasabi, may mga figures na lampas 100 billion. Merong nagsasabing hindi naman ganong kalaki. Pero mukhang malaki na ang na-danyos natin dito. Tama ho ba? Asek, mga magkano? Meron ba kayong pagtaya? Ang nalimas na baboy mula 2019 hanggang ngayon ay 50% ang population natin ng baboy. So kung may 1 million breeders tayo times 10, 100 million
times 10 yung 1 million. Mga 10 million na baboy. Kalahati, 5 million ang naliman. Oh, ganun karami na. So, maaaring lampas 100 bilyon. Tama ba? Kung susumahin natin sa halaga. Pagsimula tayo sa 2019 hanggang ngayon. Naku, malaki na pala, no? So, yung bang pagbabakuna, isa lang ito sa mga tanging paraan para makawala tayo dito sa sakit na ito? Asek? Maraming paraan. Kasi walang silver bullet dito sa problemang ito. Sa 44 years ko sa livestock, ngayon lang ako mula noong 2019, nakakuha ng ganitong mabigat na problema. Walang silver bullet dito. Kailangan maraming gagawin. Kaya ang Department of Agriculture, 3 pamamaraan kagad ang ginawa. Una, nagkaroon tayo ng checkpoint para hindi magpingpong ang may sakit na baboy. Yung galing sa north, hindi pupunta sa south. Yung south, hindi pupunta ng north. Yun ang una. Number 2 ay tinaasan ang indemnity na pagka nasentensya na patay ng baboy mo dahil may sakit, ang gobyerno ay magbabayad ng 8,000 sa grower at kapag inahin ay 12,000. Meron tayong nakalaan na QRF fund doon. At ang pangatlo, yung bakuna. Pero hindi dapat kalimutan yung biosecurity sapagkat pagka pinakawalan mo yung biosecurity ay matadali ang yung mga alagang baboy. Magkano ba ang indemnification, yung binibigay natin kada ulo pagka may tama na ng African swine fever? Mula 5,000, tinaas ni Secretary Kiko Laurel to 8,000 yung palakihin. Yung mga inahin ay 12,000. Pwede na yun, no? Siguro kahit pa paano makakapagsimula ulit yung mga tinamaan nito. Pero talaga bang deadly yan, Asek? Wala bang gamot dyan? Di ba pwedeng bigyan ng paracetamol yung ating mga yung mga baboy? May May natin, no? Hindi, pero pagka tinamaan ka ng ASF, wala ka ng chansang masal ba? Oo, mabigat Deadly itong talaga siya, no? kalaban. Deadly, no? Deadly. At nung kasagsagan ng ASF, 90% kagad ang patay na alagang baboy. Tulad ngayon na nangyayari sa ibang lugar na tinatamaan. Kapag ka virgin o yung bago lamang yung farm at pumasok yan, bumilang ka lang ng 3 araw, libas yan. Naku, ganun pala yun. Ganun kabilis, Director She? Oo nga, sir. Sir, yung sa checkpoint areas lang, paano ba nila ginagawa yung checkpoint? Or ano ba yung mga tinitignan nila? Tinitest ba nila yung mga baboy? Paano po ba yun, Asek? Ganito, nung isang araw, nakasabat kami ng 3. Ang very strict kasi ang shipping permit. Hindi ka pwedeng kumuha ng shipping permit unless na nag-submit ka ng mga requirements sa Bureau of Animal Industry. Meron pang tinatawag na Veterinary Health Certificate. Ang hindi ka makakalabas ng baboy kung wala ito. Kaya sa mga checkpoint, yun ang tinitingnan. Yung mga nasabat, peke ang mga permit. So, At pag peke, flag down ka, tapos i-check yung itsura ng baboy, tapos kukunan ng dugo, at pag nag-positive, condemnation ka. Lahat na yon. Isa lang ang makuha na ng positive result, lahat ng kasama niya mga baboy, damay na rin. Opo, dahil itong sakit na to ay natatransmit nose-to-nose contact ng baboy. So pagka nasa isang pen ka, ang mga baboy magkakaroon ng contact to. Kaya most likely tatamaan ka rin. Kapag yung baboy katay na,
O kaya yung frozen, yung sir. frozen. Paano yun? imported. Pag nasabat nyo yun, pagka na-checkpoint yun, ano ba hinahanap nyo sa kanila? Mahigpit itong NMIS, under din sa akin ito, National Meat Inspection. Mahigpit ito at kasama ito sa mga tine-check sa mga... Asek? Ayun, natuluyan ng tinamaan ng ASF yung signal ni Assistant Secretary. Palabre ka. Balikan natin, ha? Marami pa tayo tatanong sa kanya. Kasi ang sinasabi, kaya daw nagkaroon ng problema na naman sa ASF dito sa Batangas. Nung umulan daw, Nga, sir. di ba? Daw yung mga nilibing na baboy eh. Yun nga daw po yung mga nilibing na baboy. Oo, parang ang tanong natin ngayon, meron ba tayong mga bagong protocol sa pagdidispatch dyan sa mga tinamaan ng ASF? Kasi kung ganyan, Hindi baka pala pwede kinakailangan maglibing. natin baguhin, di ba? dapat sunugin. Sunugin ganun o ba yun? incinerate, Okay na, si Asek Dante. Asek, naputol ka kanina eh. May binabanggit ka sa NMIS? Oo, mahigpit ang NMIS. Kapag tumaan ka doon, meron kang tatak ng NMIS at sigurado ang ating mga consumer na ito'y malinis at walang sakit itong mga karne ito. Kailangan talaga sa NMIS. No? May tatak ng NMIS. Hindi ba napepeke yung NMIS certificate o yung mga tatak na yan? Magaling ang ating mga ahensya ng BAI at NMIS. Makalusot ka sa isang checkpoint, hindi ka makakalusot sa pangalawa. At napatunayan natin na kahit malaki kang kumpanya, huli ka kapag nagkaroon ka ng peke, lalo na yung mga truck at saka mga freezer van. Okay. Anong lagay ngayon ng presyo ng baboy dahil dito sa problemang ito? Tumaas ba? Kasi may mga report din na bumababa ang presyo. Initially, bababa ang presyo dahil inilalabas ng mga piggery yung kanilang baboy sa takot dito sa NMIS. Kaysa itenga mo, tamaan pa, ibebenta mo na. Correct. Yan ang initial reaction. Pero huwag mag-alala yung ating mga consumer sapagkat meron naman tayo mga probinsya na nagre-repopulation at ang gobyerno natin ay may nakalaan na 2 bilyon para sa repopulation na ngayon ay gumugulong na. Kaya kung makontrol natin ang pimpong ng sakit mula North, South, and South-North, I expect na magkakaroon tayo ng repopulation at hindi maapektuhan ang consumer. Okay. Kaya lang hindi ba yung paghigpit natin para sa sa isang ligtas na protina gaya po ng baboy, yung mga checkpoints na yan, hindi ba nakakapag-slow down yan sa pagdagsa ng supply sa merkado? Asek, baka kasi makaka-apekto yan sa presyo eh. Hindi naman dahil meron namang prosesong ginagawa at pinwesto namin yung checkpoint sa lugar na hindi makakaabala ng trapiko. At the same time, pagdating naman sa mga truck, napakabilis mag-check ng shipping permit at pag nakitang in order, diretso na kagad. Importante kasi ito para makontrol natin yung palipat-lipat na sakit eh. So yung repopulation lang po, no? Kasi hindi naman madaling magpalaki ng baboy, no? Hindi naman agad yan, mga 1 linggo lang lalaki na. So yung repopulation po natin, ginawa natin ba yan before or ngayon lang natin siya ini-implement? Kasi ang fear po namin, baka sumipa ng sobra ang presyo ng baboy katulad nung 2022 at magka-problema tayo sa supply, sir. Tsaka papalapit na ang Pasko. Oo, diba? sir, tsaka pasukan. So pasukan, yung mga yan. pambaon ng mga bata po, ganyan, sir. Ongoing for the last 2 years. Ang tawag doon, Inspire program na ang gobyerno ay nagbibigay ng breeder at saka biig. Ngayon meron tayong updated na Inspire
expire, ang ginawa natin ngayon ay ang ibibigay natin ay inahin o guilt, yung bagong inahin para continuous ang supply ng biik. Pag continuous ang supply ng biik, continuous din ang paglaki ng mga baboy. May tanong dito sa ating listener, si Emmy Kapuli Carillo. Tuwing may outbreak ng ASF, backyard farming lamang ang nadadali parate. Yung commercial, wala ka man lamang nababalita ang nagkakasakit yung mga baboy nila. Kawawa daw yung mga maliliit na negosyante ng babuyan. Kahit sobrang pag-iingat ang ginagawa po nila, ang panawagan nila sa DA, tulungan nyo naman yung mga maliliit na hog raisers, karamihan dyan, mga nag-harvest pang tuition fee ng mga nag-aaral nila mga anak at pangkabuhayan po nila. Hindi ba natin pwedeng i-adapt yung ginagawa ng commercial sa mga backyard? Turuan sila para makaiwas dito, Assistant Secretary? Nais kong i-correct yung konsepto na hindi tinatamaan ng malalaking farm. Yung top 2 farms ng Pilipinas ay tinamaan despite biosecurity na ginawa. At maraming malalaking farm na private na bumaba na rin ang population na dati ay at least mga 80% ang lalima. So yung konsepto na ang mga malalaking farm ay hindi tinatamaan ay Tinatamaan din. Tinatamaan din. Now, with regards doon sa tanong na dapat tulungan ng mga backyard, doon na nakatutok ngayon ang gobyerno. Kaya nga, naglaan ng 350 million ang gobyerno at 300 million sa pagbili ng bakuna, 50 million sa logistic. At uunahin natin ang backyard, hindi yung mga malaking farm because they can afford to buy the vaccine. So, yun ang pag nirolyo natin ang bakuna, nakatuon tayo sa mga backyard. Okay. Ang bakuna po ngayon ay unti-unti na pong dumadating kasi meron tayong yung manufacturer nagbigay ng ng initial na donation. Parang 2,000 doses lang yata yun, Director Che, no? Pero paunti-unti na pong darating. Ilan ang kailangan natin bakuna, Asek, para masawataan natin itong problemang ito? At kailan ito tuluyan makukumpletong dumating? Okay, ngayong linggo darating yung emergency purchase na pinirmahan ni Secretary Kiko na 10,000 doses. At ang total na inaprubahan ng DA ay 600,000 doses. So, iro-roll yun natin ito. Pero ito ay bakuna na controlled vaccination. Hindi pwede itong i-rolyo kaagad. Uti-uti at babantayan ng bawat sektor kung umi-epekto. Pag hindi umi-epekto to, kakancelin natin ang vaccination. Kasi ang binigay ng Food and Drug ay controlled or release, no? At lahat ng sektor ay iniaanyayahan upang makita kung umi-epekto itong bakunang ito. Kaya kukunan namin ng dugo ang baboy, una para makita na negative ito, saka lang babakuna ito. Kaya hindi pwede itong pakawalan hanggang hindi namin nakikita na may epekto itong bakunang ito. Pero ang full rollout, may nakikita ba kayong timetable dyan, Assistant Secretary? Full rollout, controlled rollout, wag natin sabihin full rollout. Controlled rollout ay ngayong September. September, okay, alright. Sir, paano po gagawin yung controlled rollout? Sino po yung mga bibigyan agad natin pipiliin? Paano ng pipiliin po yung mga pagbibigyan po natin? Kasi libre to Tama ba, Asek, no? Libre, no? Itong bakunang ito? Oo, taxpayers man ito. At yung tanong na saan sisimulan, para mapalaman
dun sa red zone tsaka natin igagamitin para makita natin kung may epekto to. Kaya ang unahin natin yung red zone na Red ground zone. zero tayo. Ground zero tayo lalaban. So dito tayo sa Batangas muna. Yes, sa Batangas. Batangas muna tayo. Okay. Ngayon, medyo nabawasan yung bumibili ng baboy dahil natatakot sila dahil baka may ASF yung baboy na mabili nila. At minsan nga, attorney siya, yung mga process, yung mga longganisa, tosino, yan, medyo hindi masyadong, ewan ko kung naapektuhan ba yung industriya ngayon. Kasi sinasabi nila para daw ma-mask mo yung yung mga baboy na may tama ng ASF, gawin mo na lang longganisa at kung ano-ano pa. Tama ho bang impression yun, Asek? Okay, temporary lang yan at sa pag ginagawa namin control ngayon, maaasahan ng consumer na hindi ilalagpas yung mga may tama ng ASF. Kaya hanggang December, ang pondo na hiningi ko sa BAI para i-set up itong control. Ang ASF ay hindi nakaka-apekto sa tao. Kahit kainin mo yan na may ASF, hindi yan nakakalipat sa mga tao. Itong virus na to ay kumakabit laang sa kapwa baboy, baboy sa baboy. Hindi ito napupunta sa tao. Pero under our Food Safety Act, hindi pwedeng ibenta ang mga may sakit o mga namatay na baboy o botya. Pero kung may makakain man ng baboy na ito, walang epekto ito sa tao. Kaya yung sinabi mo, ginagawang sausage, Opo. ginagawang Tosino. hindi ito tosino. Kung itatabi natin ng Food Safety Act, hindi ito nakaka-apekto sa tao. Okay, all right. Pero sa ngayon, ano bang mga tips? May tips ba tayo? Asek, paano natin malalaman na safe tong baboy na bibiling ko? At pwede natin kainin ito. Anong mga tips ang bibigay natin sa ating mga kababayan? Again, mahigpit ang ating National Meat Inspection. Pagka nasa palengke, mga wet market o supermarket, nakabantay yung ating mga inspector ng National Meat. At pag nakita na walang seal ng National Meat Inspection, kumpiskado yan, condemn yan. Kaya ang masasabi ko, huwag mag-alala ang mga consumer kapag nakatutok ang ating gobyerno, lalo ng National Meat Inspection at saka ang BAI, para masigurado na ligtas ang kakainin mga baboy. Hindi dapat katakutan na magkakasakit ang tao sapagkat itong ginawa nating mga hakbang para maayos itong problemang ito ay rumurol yun ang mabilis. Okay, Direkto. Isa na lang pong tanong. No? Sige, banat. Tanungin lang po namin, ano po yung mga dapat asahan ng mga consumer pagdating sa presyo at supply ng karning baboy po sa ating merkado? Initially, ito ay tulad ngayon na ang kumikita ng gusto yung mga tindera dahil bumaba ang presyo ng baboy mula 220 to 160, 170. Initially, Ito yung dapat bumaba. farm gate to, Asek, no? Tama? Yes, Oo. farm gate. Mhm. So, dapat bumaba ng 40 hanggang 50 pesos. Pero, nandun pa rin, naka-steady pa rin sila sa mataas na presyo. At alam mo naman, ang gobyerno parating iniisip ang consumer. At pag nakita naman ng Department of Agriculture na tataas ng gusto ang baboy at maapektuhan natin ang consumer, meron namang importer na accredited
ang gobyerno na pwedeng saluhin pansamantala ang shortage para hindi naman maapektuhan ng consumer. Pero hanggat maaari ay inaayos namin na pagkaroon tayo ng local na baboy kaysa sa imported para hindi naman mamatay itong industriyang ito. Alright. Thank you, Okay. Sir, sana mag-usap tayo one of these days. Usap daw kayo Usap para kami makatulong para sa din ang presyo. DTI. Opo. No, para makatulong ang DTI. Asek, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you, ha. Salamat din, Thank you, Joel sir. and Atty. Sheng. Si Assistant Secretary Dante Palabrica ng Swine and Poultry Department of Agriculture. All right, mga kapuso.